Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 16 na po tayo ngayon ng ating pagbabasa ng Book of Exodus. Ngayon po babasahin natin chapters 29 to 31. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng instructions ni God kay Moises. Siya pa rin po ay nasa bundok pa din. Itatalaga niya na pari si Aaron at saka yung kanyang mga anak, pati yung mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan or yung sa kanilang sambahan. So, medyo makikita natin yung pagka-technical side ni God pa rin dito and malalaman natin na si God pa din talaga ang nagtatalaga ng posisyon sa bawat tao. Kasi meron din siyang mga tinalaga na tao na tutulong, specifically na tao na gagawa nung mga kagamitan sa loob ng toldang tipanan nila. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin saglit. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat muli sa panibagong araw na to, O Diyos. Kami po, Lord, ay lumalapit sa inyo. Humingi po kami ng gabay sa aming pong pagbabasa ngayong araw na to. Gabayan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo kami, Lord Holy Spirit. Lord Jesus Christ, cleanse our hearts from all unrighteousness. Forgive us from all our sins. We pray, Lord, na maintindihan po namin ang mga babasahin namin ngayong araw na to at kung ano man po ang revelation ninyo sa amin. Guide us po, Lord Holy Spirit. Salamat po. This we pray in Jesus' precious name. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo 29 na kabanata. Hinirang sa pagkapari sina Aaron. Ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa, at minasa sa langis at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahiran ng langis. Lahat ng ito'y kailangang yari sa pinakamainam na harinang trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin kasama ng batang toro at ng 2 lalaking tupa. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan, ang damit bago ang ephod at ang pectoral, saka itali ang pamigkis ng ephod. Isuot mo kay Aaron ang turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman ang iyong itatalaga. Isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Itali ang mga pamigkis sa kanilang baywang at ilagay ang turbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon, magiging pari sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro. Ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay, at ang 2 bato kasama ng taba nito at sunugin mo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kunin mo ang isa sa 2 lalaking tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos katayin mo ang tupa, hugasan ng mga laman loob nito, pati ang mga paa, at ipatong mo ito sa altar kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo. Sunugin mo ang mga ito sa altar upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Kunin mo ang isa pang tupa at ipapatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo nito ang lambi ng kanang tainga ni Aaron at ng kanyang mga anak at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga.
Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak pati ang kanilang kasuotan ay nakalaan para kay Yahweh. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang taba ng atay, ang 2 bato kasama ang taba at ang kanang hita. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay. Ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar, sa ibabaw ng handog na sinusunog, upang ang usok nito'y maging mabahong samyo sa akin. Kunin mo ang parting dibdib ng tupang ito at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Iaalay mo bilang natatanging handog ang dibdib at ang hitang para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay magiging tuntuning magpakailanman para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga bahaging nabanggit na para sa kanila ay mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak. Ang kasuotang ito ang gagamitin nila sa panahon na sila ay italaga at buhusan ng langis. 7 araw na isusuot ito ng sino mang hahalili kay Aaron pagpasok nito upang maglingkod sa toldang tipanan. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang sagradong lugar. Ipakain mo to kay Aaron at sa kanyang mga anak, kasama ng tinapay na nasa basket, doon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kakainin nila ang inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng sila'y italaga. Mga pari lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakainin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw maghahantog ka ng isang bakang lalaki para sa pagpapatawad ng kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis ang kasalanan sa altar. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis upang maging sagrado. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos ito'y ituturing na ganap na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado. Ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 tupang 1 taon ng gulang at iyong ihandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan mo ng kalahating salop na pinakamainam na harinang minasa sa 1 litrong langis. Maglagay ka rin ng 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan mo rin ng handog na pagkaing butil at inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Ang paghahandog na ito'y gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko, sa may pintuan ng toldang tipanan. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang pook na iyon ay pababanalin ng aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganun din ang altar. At ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at akong magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Exodo Kabanatang 30. Ang altar na sunugan ng insenso. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, kalahating metro ang haba, gayon din ang luwang at 0.7 na metro ang taas. 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay, naka-1 piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at ang mga sungay nito. Kabitan nito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuotan ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kortina ng kaban ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi.
Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Lahat ng mabilang sa census ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito maaalala ko ang mga Israelita. Ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon." Ang langis na pampahid at ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela, at 3 kilong mabangong tubo, at 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito'y maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sino mang gumaya nito at ang sino mang gumamit nito sa dayuhan. Ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakte, onis, galbano at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaban ng tipan, sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango." Exodo Kabanatang 31. Ang mga gagawa ng tabernakulo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Huda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ang kaba ng tipan, ang luklukan ng awa, at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkaing butil at ng lahat ng kagamitan nito.
ang ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sino mang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sino mang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingili nito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito ay isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa, at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Okay, so dito na tayo sa ating obserbasyon. So sa nabasa natin, no, nagbigay si God ng instruction kay Moses na number 1, ihirang niya si Aaron at ang kanyang mga anak bilang pari. Tapos, kailangan maghahandog sila araw-araw. Meron din siyang binigay na instructions doon. Tapos, kung paano yung gagawin na altar, na sunugan ng insenso. Tapos, kung magkano yung buwis para sa templo, palangganang hugasan ng kamay at paa, langis na pampahid at ang insenso na sa mga offerings kay God. Tapos, pag-anoint kay paghihirang kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang pari nga. Tapos yung mga tao nagagawa ng tabernakulo at ang araw ng pamamahinga. So yun yung mga nabasa natin. Now dito naman sa obserbasyon at pagsasabuhay, base nga dun sa ating napag-aralan ngayong araw na 'to, makikita naman natin talaga na ang Diyos ang naghihirang ng tao sa kani-kanilang posisyon. So, hindi lang si Aaron ang hinirang niya, sinabi rin niya na si Aaron at ang kanyang mga anak ang magiging pari ng Israel. Bukod do'n, siya din yung nagsabi na si, Bezalel at saka si Aholiab, sila naman ang gagawa ng kasuotan ng pari, mga gamit sa sambahan, sa toldang tipanan nila, yung mga gagawin doon sa loob, yung mga hugasan ng kamay at paa, yung lalagyan ng mga insenso, yon ang gagawa nun si Bezalel at saka si Aholiab. So lagi natin tatandaan na ang Diyos ang naghihirang ng tao sa kani-kanilang posisyon. Tapos ipinapakita din na ang Diyos ay detalyado at teknikal sa kanyang mga plano. Gusto ni God, kailangan laging maayos ang lahat. Malinis, kaaya-aya sa paningin, mabango, kaaya-aya sa kanyang presensya. Talagang makikita natin, no, na si God talaga, inuulit-ulit ko, He is a God of order. Yung pagiging detalyado at technical ni God, ang ganda lang isipin. Actually, makikita naman din talaga yan sa creation niya, 'di ba? Ang ganda ng creation niya, kung paano niya sinet in place yung stars, yung moon, yung universe, yung mga planets, 'di ba? Lahat 'yan, inayos ni God lahat 'yan. Next is paulit-ulit na sinasabi ni God sa mga Israelita, ang araw ng pagsamba at pamamahinga ay sagrado sa Panginoon at dapat igalang. Again, inulit niya, 6 na araw niyang ginawa ang mundo. So, ang sabi niya, on the 7th day, nagpahinga siya. So, gusto niya sumunod tayo doon. Kasi ang gusto niya mangyari, ilaan ang 7th day, ang Sabbath day kay God talaga. So, ito lang naman ang observation at pagsasabuhay natin, application. So, medyo may pagka-technical ang mga binabasa natin ngayon, ano. Pero okay lang, I'm sure marami rin tayong natututunan, no. Nakikita natin kung gaano ka galing si God, gaano din siya ka-holy, syempre. And hindi pwede sa kanya yung basta pwede na. Hindi pwedeng gano'n. Talagang kailangan. Kasi he's perfect. He's a perfect God. Okay, so proceed na tayo sa prayer. Okay, so manalangin na po tayo. Let's pray.
Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa aming mga learnings ngayong araw na to, O Diyos. Salamat, God, kung paano niyo po patuloy, O Lord, na pinakikita sa amin, O God, na kayo po ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Lord, salamat for giving instructions to your people, God, bago ka merong gawin. Lord, pinaalam niyo po ito sa amin, sa inyong mga anak, O Diyos. Hindi niyo kami pinababayaan, iniiwanang mag-isa. Lord, tinataas ko po sa inyo, Lord, ang aking mga kapatid na may pangangailangan, lalo na po, Lord, yung nagsisik ng guidance mo, O Diyos. Kung ano man ang mga posisyon na meron sila ngayon, O God, sa mga panahong ito, Lord, yung plano mo sa kanila, kung ano man yung purpose mo, Lord, kung bakit mo sila itinilaga sa posisyon na ito, Panginoon, sa posisyon na yan. Dalangin ko, Lord, na bigyan mo sila ng gabay, Lord, Holy Spirit, na maintindihan po nila ito at magawa din po nila yung purpose ng calling nyo, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat muli, O Lord, sa lahat, O God, ng aming natutunan ngayong araw na to. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Salamat po, Father God, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Holy Spirit. This we pray po in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so tapos na po tayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. And also take care po kayo. God bless you all. Bye-bye.